Sa isang nayon nakatira ang magkakapamilyang Ramos. Sila ay may tuturing na isa sa mga ordinaryong pamilya na punong-puno ng pagmamahalan at saya. Hanggang sa dumating ang isa sa mga malalaking dagok ng kanilang buhay. Sa ilang taong pamumuhay ng simple at masaya ng pamilya Ramos, di nila sukat akalain na sa ganon na lamang ang hamon ng buhay ang darating sa kanila. Magmula nang mawala ang tumatayong ama ng pamilyang Ramos na si Rogelio Ramos, unti-unti na ring magsimulang maghirap ang kanilang pamilya. Sa lumipas na 5 taong pagkawala ni Rogelio, si Lydia na lamang ang tumatayong ama at ina ng 3 anak ni Lanis, sina Mona, Mina at Mira. Gising na ko, kain na tayo. Videoan mo yung nag-aayos na isip. Hirap magkahanap ng 3 managkat. Halina kayo! Opo, ma'am! O sige, magsundok na kayo. Mona. Mira. Sige na, magsundok kayo. Marami tayong ulam ngayon. At medyo malaki-laki ang nakita ni mama sa pagtitinda ng saging kang nakapahapon. Naman. Sige, kuha kayo dyan. O anak. Thank you, mama. Ay, masasaya ka. Dasal na wayo. Di magkano. Ano, hindi. Sikuha na kayo, mama. Oh, go on, go.
bata, aray. Dali na kayo. Lumipas ang ilang taong pagkawala ni Rogelio. Lahat na ng paraan ay ginawa ni Lydia upang buhayin ang 3 anak. Labandera sa linggo, naroon at maglalako na kung ano-anong paninda para sa pang-araw-araw at baon ng anak. Sa kabila ng lahat, di niya kailanman pinabayaan ang mga anak. Sa halip, mas minahal pa niya ito.
Maraming salamat, Maring Beba. Nga pala, Maring Beba, pumunta ako dito kasi linggo na yung mga labahan ko. Meron ba? So, ayan no, tapos ko na. Ay, sige, salamat ha. Sige. Sige, ako maglaba at pagdating ko sa bahay, paghahanda ko pa yung mga anak ko. Oh, sige. Una na ako ha. Nak, kamusta naman ang pag-aaral mo? Okay naman ba? Promise ko lang sa libig. Sige, magbili tayo mamaya. Thank you, ma. Sige. Stop na. Maring Beba. Ano? Tapos ko na. Salamat ha. Maraming salamat. Sige, una na ako. Kailangan ko pag-bumili ng bigas. Sige, maraming salamat. Nililigtas lang ang tatlo na ito. Kalimutan ko nga pala kumain kanina umaga. Ay, nako Lydia. Matanda ka na talaga. Ulanin ka na.
Dahil nga sa paglalabandera at kung ano-ano pang trabaho na pinasok ni Lydia, ay di namamalayang may sakit na ito. Ngunit kahit na may nararamdaman ito ay di niya ininda alang-alang sa mga anak. Nakakalimutan na niyang alagaan ang sarili. Makalipas ang ilang buwan, saktong sa kaarawan ng kanyang anak na si Mira, ay binawian ng buhay si Lydia. Halos magunaw ang mundo ng kanyang 3 anak sa pagkawala niya. I-mention mo. Gusto ko i-mention mo kasi slide mo. Ay, isa lang. Okay ka lang ba? Sige, nagkasip yung rating ko tayo. Ano kami sa mga? Kaya sa problema niyo. Oh, aling day ba? May mga labahan po ba? O kaya na kayo? Panganay na anak ni Lydia na si Mona ang pumasan sa lahat ng responsibilidad na naiwan nito. Dahil sa trahedya na dumating sa kanilang buhay, napahinto si Mona sa pag-aaral at inilaan na lamang ang oras sa trabaho at sa mga kapatid nito. Gaya nga ni Lydia, ay naglalabandera at naglalako siya ng kung ano-ano para may pangtustos sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid. At sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay, ang anak na sina Mina, Mona at Mira ay di nagpapatalo sa hamon ng buhay. Patuloy silang lumaban ng sama-sama at may pagmamahalan, kaya sa kahit anong hamon pa na dumating at darating ay malugod at matapang nila itong haharapin dahil nagkakaisa at nagsama-sama silang lumalaban. Lipas ang ilang taon, nakapagtapos na rin ang pag-aaral ang mga kapatid nito. At si Mona naman ay sinuportahan din ng mga kapatid para may makapag-aral ulit, at sa katunayan nga ay nalalapit na rin ang pagtatapos nito sa kursong Bachelor of Science and Community Development.